Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok din ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, sa mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday sa nanay in heaven ni Ma'am Abby Smith. And also, happy birthday sa lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Felma Cabato. Meron siyang 35 na mga comments. Nandyan din si Ma'am Joy Manipes. Meron siyang 30 na mga comments. Nandyan din si Ma'am Shane Sibal. Meron 30 na mga comments. Amelia B. Manlungat. Meron siyang 22 na mga comments. And Voice Radio. Meron siyang 22. Lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan, siyempre, yung si Jingay Sada. Kasi nga, di ba, kahapon, lumabas na ang kanyang warrant, mga kababayan. At yan ho ang isa sa mga kinatatakutan ng mga DDS at ng mga DDS Chinator. O di ba, nangyari kahapon. At meron ding nangyari doon sa grupo ng mga DDS. At siyempre, pag-uusapan din natin, itong si Robin Padilla, itong si Amy Marcos, itong si Cayetano, yung Tracy Judas, at marami pang iba. Before that, mga kababayan ko, siyempre, i-announce muna natin kung sino yung nanalo sa ating paayuda or pa-contest na comment na may pinakamaraming like or heart. Okay? So, ang nanalo sa ating pa-contest ay comment galing kay Leiba Barcelona. Kasi ang kanyang comment, mga kababayan, ay merong 46 ho na mga likes. So, congratulations kay Ma'am Leiba Barcelona. Ang kanyang comment ay sabi niya, "Good job, PBBM. We are very proud of you." Okay, so di ba ang ganda ng kanyang comment? Again, congratulations kay Ma'am Leiba Barcelona. So Ma'am Leiba, please message me doon sa ating Facebook account para maibigay ko sa iyo ang inyong premyo na 250 pesos through GCash. Again, congratulations. At syempre, pasalamatan din natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkapi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Zensky. Nagbigay sa atin ng 320 Japanese yen. Thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, uunahin muna natin itong si Jingay. Yung sumabog na balita kahapon na kung saan lumabas yung warrant of arrest para dito kay Jingay Estrada. Kaya lang, ang nakaka-PI, mga kababayan, ang nakakainis itong si John Vic Remulla. As usual, pumalpak na naman. Bago sa Ivan, anong kanyang ginawa? Kasi nga na kahapon, sa kanyang press con, nandyan na ho yung warrant of arrest. Kaya lang, kinausap niya daw muna itong si Jingay Sada. Kinausap niya, mga kababayan. Ang ibig sabihin, kinonsulta niya muna ito si Jingay. Consultation na kanyang kinausap daw kung siya ba ay magsusurrender or aarestuhin. Diba? Yan ho ay malaking PI. Bakit? Ang ordinaryong mamamayan, kapag meron ng warrant of arrest, mga kababayan, automatic yan huhulihin, arestuhin at ikulong. Diba? Ganyan ho yan. Kaya lang dito sa nakita natin sa press con, at saka narinig natin doon sa sinabi mismo ni John Vic Remulla, yan ho ay very unfair. So that's dito sa ginawa ni John Vic, masisira na naman dito ang Marcos administration. Masisira na naman dito si President BBM. Kasi kapag merong palpak na ginawa ang isang kabinete ni President BBM, specifically ito si John Vic,
magbabounce back yan doon kay President BBM. Kasi wala hong ibang babanata ng mga DDS si President BBM, di ba? Di ba gunggong talaga ang serpitikin, no? Sana no, napalitan na ito ni President BBM. Ang dami ho dyan na mga qualified, talagang matino. Nandyan ho si General Torre, nandyan ho si dating sekretary ng DILG na si Benhur Abalos, nandyan ho si Trillanes. Di ba? Mas maganda para sa akin mas maganda na papalitan na itong si John Vic Remulla. Kasi nagbibigay ito ng sakit ng ulo sa mga Pilipino. Ilalo na dito ho sa mga nasuporta kay President BBM. Nagbibigay ito ng sakit ng ulo. Diba? So, ipapakita ko muna sa inyo ang balita tungkol kay Jinggoy Estrada. Binigyan ni DILG Chief John Vic Remulla ng choice si Senador Jinggoy Estrada. Suko o aresto? Susuko o aarestuhin? Yan ang options para kay Senator Jinggoy Estrada ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Pag-iisipan daw ni Estrada kung alin ang tatahakin at may medical concern daw ito sa ngayon. Ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. So sabi ko, hindi naman namin it's beyond our jurisdiction. So sa sandigan na lang siya magpapaliwanag. So wala na kami masasabing iba. Hintayin na lang namin ang sabihin ng sandigan before we issue an arrest. Tiniyak ni Remulla na walang VIP treatment para kay Estrada na sa ikatlong pagkakataon ay nahaharap sa plunder. Sabi ng ombudsman, may illicit payouts umano na nasa 573 million pesos in total ang nai-deliver kay Estrada pagdating sa flood control scandal. Nahaharap din siya sa 11 counts of graft dahil naman sa PDAF o pork barrel scam. Nirekomenda ng ombudsman ang no bail o walang piyansa para sa mga kasong kinakaharap ng senador. After the third time, nasanay na naman siya sa kung anong gagawin niya. Una nang sinabi ni Estrada na inihahanda na ng kanyang kampo ang mga kaukulang hakbang para maipakitang may irregularity sa proseso ng kanyang kaso. Hindi raw kasi nabigyan ng sapat na timbang o konsiderasyon ang isang Senate letter na wala raw siyang anumang record of insertion sa 2025 national budget. Hindi rin daw siya nabigyan ng pagkakataong mapag-aralan ng maayos ang DOJ at Ombudsman resolution para makapaghain ng motion for reconsideration bago maisampa ang kaso sa Sandigan Bayan. Sa kabila nito, ani Estrada, if this is the price he has to pay for standing by his principles, then so be it. Makailang oras lang matapos ilabas ang arrest warrant sa kasong graft, nagpiyansa agad si Senador Jinggoy Estrada. Pero nahaharap pa ang senador sa hiwalay na kasong plunder dahil sa flood control scandal. Corina, sa mga oras na ito ay hindi pa muna makukulong si Senator Jinggoy Estrada matapos siyang personal na humarap dito sa Sandigan Bayan para magpiyansa ng 90,000 pesos para sa kanyang kasong graft na kaugnay nga nitong flood control, pagkakadawit niya sa flood control scandal. Pinaaresto na kasi ng Sandigan Bayan Second Division si Estrada at maging si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil nailabas na ang warrant of arrest nilang dalawa kaninang hapon. Para din ito sa one count of graft charge nila doon nga sa kaso na kaugnay sa flood control scandal. 4:10 p.m. ng hapon dumating sa Sandigan Bayan si Estrada pero hindi nito sinagot ang mga tanong ng media pagkarating nito rito. Pero sa isang naunang pahayag, nanindigan siyang wala raw batayan at walang bahid ng katotohanan ang mga paratang laban sa kanya. Kaya rin anya personal siyang naghain ng piyansa ngayong araw at nais din anya ng senador na isumite ang kanyang sarili sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Bahagyaring nagkagulo rito sa Sandigan Bayan kanina nang dumating si Estrada kasama ang kanyang mga kamag-anak at security escort. Dumating din dito sa anti-graft court ang kanyang abogadong si Attorney Neil Ostrea para samahan ng senador. Anya, naghain sila kaninang umaga ng isang urgent motion para i-withdraw o bawiin sana ng korte itong nilabas na warrant of arrest para sa graft charges ni Estrada pero kinahapunan nga ay inalabas din ng korte itong arrest warrant. Gayunpaman, inaapela pa rin ng kampo ni Estrada sa korte na wag na munang ilabas ang arrest warrant para naman sa kasong plunder. Paliwanag ni Ostrea, hindi pa raw kasi natatanggap ng kanilang kampo ang mga impormasyon tungkol sa kaso.
Jinggoy Estrada. We kind of understand that what we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the Ombudsman resolution charging him with crimes. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder. So how are we expected to file a proper motion when we don't even know what the basis for the filing of these charges is? In any case, we will bow to the supremacy of the Sandigan Bayan, and Senator Jinggoy will submit himself for bail. Dagdag pa ni Estrella, tila nagkagulatan na lang anya sila sa mga naisampang kaso laban kay Estrada. Kahapon nga inihain ng Office of the Ombudsman ang mga naturang kaso dito sa Sandigan Bayan kung saan iginiit na Assistant Ombudsman Nico Clavano na may sapat na basihan para kasuhan sina Estrada at Bonoan. Ani Clavano tumanggap ng hindi bababa sa 573 million pesos na kickback sa Estrada mula sa infrastructure projects na kasama sa DPWH Infrastructure Portfolio taong 2025. Kung saan naman umupo bilang kalihim si Bonoan. Sa ngayon ay wala pang arrest warrant na nailalabas para sa kasong plunder o pandarambong ni Estrada na non-bailable offense. Kaugnay pa rin ito sa umano'y pagkakasangkot ng senador sa flood control scandal. Samantala, handa naman anya ang NBI anumang oras na arestuhin si Estrada. Giit ni NBI Director Melvin Matibag, hindi mabibigyan ng special treatment ang senador. Kahit pa raw kanlungin ito ng Senado, isisilbi pa rin nila ang warrant of arrest laban dito. Okay, so nakapag-post siya ng bail, mga kababayan, na 90,000 kasi ang warrant niya is para lang doon sa graft. Yung warrant niya para sa plunder ay hindi pa lumabas. So malamang sa malamang, babalik rin yan sa kulungan. Kasi ang kaso na plunder, non-bailable, mga kababayan. Yung graft, yes, bailable, 90,000. Pero ang plunder na case niya, non-bailable yan. O, di ba? So kahapon, Friday, dali-dali siyang pumunta doon sa Sandigan Bayan para makapag-post ng bail. Bakit? Kasi nga, di ba, Friday. So kapag siya ay huhulihin, maaresto, baga Friday ng hapon or gabi, hindi na siya makapaglagak ng kanyang bail. Kasi nga, Friday night na. Wala nang office. So Saturday, Sunday, so Monday na siya pwede makapaglagak ng kanyang bail. So inunahan niya na kaagad, mga kababayan. O, di ba? So, itong si John Vic Remulla, balik na dito kay John Vic. Napag-alaman natin na ito pala ay BFF ni Jinggoy Estrada daw. Mga kababayan, di ba? Alam ba natin yan? Ayon sa kumakalat na balita-balita, BFF daw ni John Vic Remulla itong si Estrada. Kaya siguro ganun ang naging treatment ni John Vic doon kay Estrada. Consultation muna. Gusto mo aresto or surrender? Di ba? Kapag normal na tao or ordinaryong tao, huli, di ba? Hulihin ka agad, aresto, kulong. Pero iba yung case dito kay Jinggoy Estrada kasi merong treatment. Di ba? Merong special treatment. So, bakit natin nasabi na itong si John Vic, itong si Jinggoy at si John Vic ay BFF? Kasi nung time daw na nakulong itong si Jinggoy doon sa Camp Crame, mga kababayan, weekly daw yan dumadalaw doon kay Jinggoy Estrada. Kapag weekly dadalaw itong si John Vic, weekly din daw bonggam-bongga yung Camp Crame. According sa mga kumakalat na information. Diba? Kaya siguro ganyan ang treatment ni John Vic doon kay Jinggoy Estrada kasi meron silang pinagsamahan. Diba? Kaya nga dapat talagang papalitan na itong si John Vic. Nabibigay yan ang sakit ng ulo sa Marcos administration at kay President BBM. So kapag makulong na itong si Jinggoy Estrada, mga kababayan, malamang sa malamang doon yan ilalagay sa QC o sa Quezon City Jail. Kasama doon kay Bong Revilla. Di ba? Mag-unite sila doon. And also, mga kababayan ko, pupunta tayo dito sa balita tungkol kay President BBM. Kasi PBBM nakauwi na kahapon. Yes, galing siya sa kanyang state visit doon sa Japan kagabi. That is 7 o'clock yata yun. Dumating na si President BBM sa Pilipinas. So, para malaman ng mga DDS kung ano ang kanyang mga tinrabaho doon at saka kung ano yung mga yung outcome sa kanyang pinagtatrabahuan doon sa Japan,
Ibalita muna natin ang good news. For more details, let's watch this. Nananatiling nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino sa kabila ng tumitinding init ng politika sa bansa. Binigyang diin ng Pangulo na mula ng maluklok sa pwesto noong 2022 ay hindi siya naglunsad ng pag-atake o nakipag-alitan sa anumang grupong pampolitika. Sa halip ay nakatuon lang sa pagtatrabaho. Normal niyang hindi pagkakasundo sa politika, ngunit mahalagang manatiling makabuluhan ng mga kritisismo at hindi makasagabal sa kapakanan ng publiko. Sinabi rin ito na may mga politikong tumutulong sa pagpapaunlad ng bansa habang mayroon namang nakatuon lang sa pagharang sa mga inisyatiba ng pamahalaan. Meron dyan obstructionist. Walang ginawa kundi gusto manggulo. Lahat ng sabihin ng administrasyon mali. Walang tama. Kahit anong sabihin mo, kahit marami kang tinulungan, kahit maganda yung nagawa mo, mali lahat yan dahil kalabang kita. Those are the obstructionists. And they are not working for the Filipino people. They are working for themselves. Nadagdagan pa ng mga oportunidad sa negosyo ang nakuha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang state visit sa Japan. It has been a very constructive and highly productive visit. Ganito inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 3 araw na state visit sa Japan. It was an opportune moment not only to reflect on 7 decades of friendship, but more importantly, to chart the future of our partnership. Karagdagang investment pa ang nakalap ni Pangulong Marcos. Kasunod ito ng pakikipagpulong ng punong ehekutibo sa mga pinakamalalaking negosyante sa larangan ng banking, telecommunications, digital technology, artificial intelligence at iba pang industriya sa Japan. During those meetings, we secured $3.4 billion in combined investment pledges, pipeline opportunities, financial support facilities, and tourism-enabling flagship investment prospects. Bago yan, nakahakot din ng 56 billion pesos na halaga ng puhunan ang Pilipinas mula sa 4 na malalaking kumpanya sa Japan na inaasahang magbubunga ng higit 10,000 trabaho para sa mga Pilipino. These 4 businesses have pledged, proposed and briefed me on the approximately 56.3 billion pesos additional investment that they are bringing to the Philippines for their expansion plans across semiconductor, advanced electronics, precision manufacturing, and shipbuilding industries. Salamin niya ito ng malakas na kumpiyansa ng Japan sa Pilipinas na inaasahang magtutulak sa ekonomiya ng bansa. If Tsuneshi, with their investments, will continue to produce the number of vessels that they do, they will bring us again to one of the top shipbuilding countries in the world. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang formal na pagsisimula ng General Security of Military Information Agreements o GSOMIA at Maritime Boundary Delimitation. These initiatives will support our shared goals of security, economic growth, and resilience. Ayon kay Pangulong Marcos, mapatatatag nito ang kooperasyong pandepensa ng dalawang bansa pagdating sa seguridad at malayang paglalayag sa West Philippine Sea. Reinforce our continued commitment to the rule of law, to international law, to the UNCLOS for freedom of navigation in South China Sea, and that is something that we have based all of our dealings with Japan on, especially in the defense and security aspect of it. Makatutulong din ang palitan ng impormasyon sa pagpapalago ng supply ng pagkain. We are talking about satellite information that they have that we might not have for increased agricultural productivity. Kaya't malaking bagay para sa atin yun na makapag-forecast tayo ng mga bagyo o saka ng ulan, ng El Nino, lahat yun. Tiwala naman ang sandatahang lakas na mapalalakas pa ng GSOMIA ang kapabilidad ng bansa pagdating sa maritime domain awareness, humanitarian at disaster response. Umangat pa sa Comprehensive Strategic Partnership ang relasyon ng Pilipinas at Japan.
Mas pinaigting pa ng Pilipinas at Japan ang kanilang ugnayan matapos i-anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Takaichi Sanae ang pag-angat ng relasyon ng dalawang bansa na ngayon ay comprehensive strategic partnership na. Ito ay kasabay ng paggunita ng ika-70 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Japan. This milestone reflects the strength, depth, and breadth of our ties as we respond to the evolving challenges and opportunities of our time. Ayon sa Pangulo, kabilang sa napag-usapan nila ng punong ministro ang pagpapalawak ng kooperasyon sa usaping pang-ekonomiya, energy resilience, decarbonization, defense at security cooperation, maritime matters at iba pa. Nagkaroon din sila ng talakayan hinggil sa mga isyu sa Indo-Pacific region, sitwasyon sa Middle East at epekto nito sa energy security. Nagpasalamat din ang Pangulo sa suporta ng Japan sa chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon, gayon din sa pagsusulong ng pagkakaisa at centrality sa ASEAN. Nasaksihan din ng dalawang leader ang paglagda sa kasunduan para maiwasan ang double taxation na inaasahang magpapaganda sa business environment at magpapalakas ng cross-border investment sa pagitan ng dalawang bansa. Nalagdaan din ang mga bagong kasunduan para palawakin ang kooperasyon sa agrikultura at pangingisda, pagpapabuti ng access sa quality health services at pagpapatuloy ng partnership sa human resource development. Nagkasundo rin ang Pilipinas at Japan na palakasin pa ang kooperasyon sa space development, artificial intelligence o AI, energy security at supply chain resilience. Sinabi ng Presidente na sisimulan na ang negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement, gayon din ang delimitation ng maritime borders. These are very important steps to further strengthen our defense cooperation and to uphold a rules-based maritime order. They will enhance the mutual trust between our two countries. Umaasa ang Pangulo na mas lalakas pa ang ugnayan ng Japan at Pilipinas sa hinaharap na pinatatag ng kapayapaan at diplomasya. These substantive discussions with the Prime Minister have demonstrated the vigor with which the Philippines-Japan Comprehensive Strategic Partnership will proceed, built on a foundation of friendship and shared values for peace, diplomacy, and adherence to international law. Bayan makasaysayan ang naging pagtatalumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Diet o ang legislatura ng Japan kung saan nakatanggap siya ng standing ovation. Sa kanyang talumpati, binigyan din ng Pangulo na bilang maritime democracies, nakatutok ang Pilipinas at Japan sa pagsunod sa pandaigdigang batas sa karagatan at hindi sa paggamit ng dahas o puwersa. Kinilala rin ng Pangulo ang Japan bilang isa sa pinakamalaking trade partner ng Pilipinas na pinagmulan ng foreign direct investments. It is with great honor that I bring the warmest greetings from the Filipino people to this citadel of democracy and to the people of Japan. Sa pambihirang pagkakataon, humarap ang pinakamataas na leader ng Pilipinas, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga miyembro ng National Diet. Ito ang palyamento ng Japan na katumbas naman ng Kongreso ng Pilipinas. Dinaluhan ng Presidente ang sesyon bilang bahagi ng kanyang pinakaunang state visit sa Japan. Siya ang ika-4 na Pangulo ng Pilipinas na nagtalumpati sa National Diet. Binigyang pugay ni Pangulong Marcos ang 70 taong diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Japan na ang pundasyon ay pagkakasundo, tiwala sa isa't isa at matatag na kooperasyon. It now enables both countries to work in a more complex and strategic area, including security, maritime and defense cooperation, resilient supply chains, and emerging technologies such as artificial intelligence and space. We have reached a point where mutual trust is no longer just a result of our partnership. It is the very force that drives our relations above and beyond. As this trust reaches new heights, it gives us both the confidence and the means to work together towards peace, prosperity, and explore possibilities. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang pagtutulungan sa ekonomiya ng Pilipinas at Japan na pinagtibay ng Philippines-Japan Economic Partnership, ang pinakaunang free trade agreement ng bansa. Tumitindig ngayon ang Japan bilang pangunahing investor ng Pilipinas at sa harap ng mga pagsubok at tensyon sa Indo-Pacific region, sabi ni Pangulong Marcos, kasanggarin ng Japan sa pagtitiyak ng kapayapaan
at seguridad sa rehiyon. Our two nations remain unwavering in our commitment to uphold international law, promote stability, and advocate for the peaceful settlement of disputes. As maritime democracies, the Philippines and Japan are committed to strengthening maritime security and ensuring that our seas remain open, secure, and governed by rules, not by force. Dahil sa mga parehong isinusulong, tiwala si Pangulong Marcos na lalo pang lalalim ang relasyon ng Pilipinas at Japan. The theme of this milestone, weaving the future together, sets the course for our relationship for the next 70 years. Like threads carefully interlaced, our shared experiences, values, and vision must be directed to come together to form something even stronger and more responsive to the shifting tides of our time. Ayon kay Maylene Garcia Albano, ang ambassador ng Philippine Embassy sa Tokyo, isang pribilehiyo ang pagharap ni Pangulong Marcos sa National Diet. Piling leader lamang sa mundo ang nakapagsalita sa parlamento. Sabi naman ni Communications Secretary Dave Gomez, simbolo ito ng mataas na respeto ng Japanese counterparts sa liderato ni Pangulong Marcos. Lalo pang tumaas nung nakita nila pagkatapos ng mga pagpupulong ng Pangulo at ng mga counterpart officials natin kung gaano kalalim at gaano natin binibigyan ng pagpapahalaga ang relasyon ng Pilipinas at bansang Japan. Ang pagbisita rin ni Pangulong Marcos ang pangalawang beses simula ng buksan ng Imperial Palace matapos ang pandemya. Di ba mga DDS? Maganda ho ang idinulot ng pagbisita or pagtrabaho ni President BBM doon sa Japan. Maganda ho. Asal pa ho sa mga investment, mas lumalakas ngayon ang relasyon ng Pilipinas at ng Japan. Tingnan nyo, meron pang standing ovation during sa speech ni President BBM. Di ba iyakan ang mga DDS? Kasi yung mga nag-iyakan or yung mga nag-iingay doon sa Japan, effect naman yon. Walang kwenta yon. Kasi hindi naman yon papakinggan kasi alam ho ng President ng Japan kung gaano katino na leader itong si President BBM. Di ba? Yung isinisigaw ng mga DDS doon, black propaganda yon, pamumulitika lang yon, paninira lang yon kay President BBM. So ito ho, ang ganda ng outcome ng epekto sa pagpunta ni President BBM doon sa Japan. So nga mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong pagsagot ni President BBM sa mga issues sa lokal. Included, sinagot din dito yung tungkol kay Imee Marcos. For more details, let's watch this. Sir, after the gun-related incident in the Senate, and then there's the walkout of the minority bloc and the alleged another Senate coup, as the President and former member of the upper chamber, how concerning is this, sir? Very. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. I look at my other fellow senators. Madalas kaming nagtitinginan ni E.S. Ralph. Sinasabi, ganyan ba tayo nung senador tayo? Meron ba tayong ganyan na ginagawa? Hindi tayo ganyan. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Dahil ang kwento ko nga, yun na nga kwento namin. Meron mga senador na pagka meron kami pinag-uusapan na sa trabaho, hindi kami nag-agree talaga. At saka tatayo, mag-interpolate, at saka yung interpolation talagang mabigat, at saka well-studied and no-holds-barred interpolation. Pero after pag-upo namin, magkakape naman kami, kakain kami ng magkasabay. Hindi personal. It's about work. It's not about personalities. Nagbago eh. Tapos, narating pa tayo sa putukan. Tapos, fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan. Walang nangyayaring kagaya niyan nung panahon ko sa Senado. Of course, the only basis for comparison that I have is the time that I was in the Senate.
And I never imagined that the Senate would descend into this kind of what's happening right now. And then I was watching the comments of former SP, another colleague of ours, Senator Frank Drilon. Sabi niya, ano nangyari dito? The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do. Thank you, Mr. President. The next question. You have a follow-up question? Yes, sir. Just one quick follow-up. Kasi, sir, there are also concerns na because of the series of cases filed to some of the senators that are part of the majority bloc, well, including Senator Amy, she said that, well, maybe the majority 13 is being targeted. Are they Is being? targeted? So Look, are they almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. At nung kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. At dahan-dahan na. At ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, eto na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Ito ang aking ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Patuloy pa ang investigasyon, patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, ano ang kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. So, binigay ng Blue Ribbon Committee sa Ombudsman at sa DOJ ang mga findings nila, itong naging resulta ngayon. So, it has nothing to do with the alignment. Kung magbago yan, the alignment is different again tomorrow. I'm not saying it will be. But if the alignments are different again in terms of the majority, paano mo sasabihin pag nagbago na naman yan? So, walang kinalaman yung majority, minority sa Senado. Ito ang dahil sa resulta ng mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Thank you, Mr. President. Thank you. The next question from Alexis Romero, Philippine Star. Good afternoon, Mr. President. As a former senator, what are your thoughts on the proposal to amend the Senate rules to allow online voting? All right. As a former senator, I suppose I'm reasonably qualified. I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice,
na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat bumoto. Hanggat dumating siya dun sa Senado. Kung he's willing to take the risk like he did the last time, ibang usapan yun. Basta't nandyan siya. So it has been the long-standing tradition of the Senate is that if you are not physically present on the floor when a vote is taken, that you cannot in fact vote. Again, COVID gave us a different outlook in terms because we were concerned about health and safety at that point. We do not have those concerns now about health and safety. Okay, follow-up lang, Mr. President. You touched on it slightly na, but I will ask it anyway. There are notions that the electronic voting will enable senators facing charges to evade accountability or even arrest. Do you share the same concern? I never really thought about it in those terms. Ang para sa akin is that simple lang ang question. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa akin palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado. Thank you, Mr. President. Next question from Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon, Mr. President. Your critics, particularly your sister, Senator Amy Marcos, are accusing you of conniving with the House of Representatives and Senate for a constitutional assembly that would extend your term via no election scenario. You already addressed this earlier, Mr. President, by means of a facial expression only. May we officially get an explanation or comment on this issue? And can you elaborate on that eye roll? I don't know. I mean, she should fire her staffer who gave her that information. Because, you know, the fake news hurts everyone. Not only those that fake news is attacking, but also those who are purveying that fake news. The purveyors of fake news are also damaged by this kind of. She should choose her sources of information better. Because the truth of the matter is, we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. So I don't know. I mean, it is, well, that's, kayo, nasa media kayo. Alam naman ninyo ang nagiging epekto ng fake news. Yan, that's a perfect example. Fake news is a corrosive influence on all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you're not part of the solution, you become part of the problem. And that is a perfect example of that. Ang layo talaga ni Digong dito kay President BBM. Napakalayo talaga eh. Kasi si BBM, napakabait na tao. Napansin niyo ba kapag siya ibabanat sa isang personalidad, hindi niya direktang ibanat doon sa isang tao, mga kababayan? Di ba? Ganyan si President BBM talagang marunong siyang rumispeto. Well, in this case, dito sa kanyang sister na itong si Baba, itong si Aimee, na alam ho ni President BBM, nagpakalat ng fake news. Itong si Amy Marcos. Malaking fake news. Pero hindi niya direktang binanatan, kundi ang advice ni President BBM doon kay Aimee na itatanggalin na lang yung marites na staff ni Aimee na nabigay sa kanya daw ng maling impormasyon. Yun ang tatanggalin. Pero hindi direktang binanata ni President BBM itong si Aimee. Pero tayo, alam ho natin kung sino ang napakalat ng fake news. Kasi nga, marites itong si Amy Marcos. O, di ba? Ganyan ho kabait si PBBM. Ganon ho ang magaling na lider. Diba? Marunong mag-isip. Pero to si Digong, iba kasi ang banat ni Digong eh. Talagang pipersonalin niya yung tao. Talagang gaganunin niya yung tao, diba? Or anong gagawin niya sa isang tao. Talagang sisiraan niya to the max na talagang mapapahiya. Pero iba si President BBM. So kaya nga nagustuhan ko ito si BBM kasi nga marunong siya mag-isip at magaling talaga na lider. Diba? Agree ba kayo mga kababayan?
Please comment sa baba, babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. Okay? So, before tayo magpatuloy, syempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki. Mga early birds, yung unang nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So, nandyan sila si Marcres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan din si Sam the Expert from Riyadh, Saudi Arabia. Nandyan din si Phil Macabato from Toronto, Canada. Hi to Emelita Williams from USA. Bibian De Vera. Kasama din natin si Leselita Alpuerto from Las Piñas. Estrella Ramos, Elmira Yolbrechts, Leonardo Malansala. Kasama din natin si Romeo from Lancaster, California. Hi to Lorita Pagalilawan. SP Aki from Doha, Qatar. Nandyan din si Marie Usta, Rolando Sulet, Charita Iton. Nandyan din si Barangay Rizal, Cananga, Leyte, Ormoc. I. Mendoza from Jakarta. Nandyan din si M.E. Leselita Alberto and hi to Leyva, Barcelona. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong podcast na ito. For more details, let's watch this. Okay. Attorney, according sa isang comment sa Instagram, tungkol to dun sa pahayag mo sa One News interview, sinabi mo na kahit hindi tumakbo bilang Pangulo sa 2028 si Naga City Mayor Leni Robredo, BP Sara Duterte is still beatable dahil sa lumalaking anybody but the Duterte's movement. Ang sabi ng isang nag-comment sa'yo, Attorney Falsis, kain suka. Anong comment mo dito, Attorney? Ano naman kain suka doon? Anybody but Duterte, consistent ako. Anti-Duterte noon, anti-Duterte ngayon. Saan ang kain suka doon? Unlike si Guanzon. Shiminette, Fiona, confidential pants. Siya ang kain suka kasi lumuluhod kay Sara ngayon. Sara Duterte, gawin mo akong senador. My God! sa pang comment mula naman sa ex-Attorney Jess, yung Jesus Palsis na abogado, legit na Twitterist lang. Hindi naman abogado sa totoong buhay kasi walang law firm. Ha ha ha. Roll of Attorneys, 64793. IBP, lifetime member. Pasensya na lang kayo. Iyak kayo kasi kahit walang kaso, lawyer pa din. Pero may kaso ko. Ako nga nagpawalang bisa ng Oplan Rodi ng tatay digong nyo eh. Oh, iyak kayo at the age. Buhat bang kulang, sir? Kasi ganun talaga. Madami tayong haters. At the age of 31 years old, I won a case at the Supreme Court. Ano bang kailangan kong gawin? Wala na, tapos na. Except basagin ang mga DDS narratives. Basag. Mula naman sa threads, ito yung comment, Attorney. Magtataka ka na lang talaga kung bakit sa tuwing may batikos kay Martin Romualdez, nakadepensa agad si Jesus Palsis. Kung bayaran talaga ni Martin, bagay sila. Parehong-pareho ang galawan, parehong-pareho ang reputasyon. Nagbabasa ka ba ng Facebook post ko? Ako nga ang unang nag-post na may kaso na sa Sandigan Bayan, si Martin Romualdez. Dahil sa Tweety Bird ko, nalaman ko kagad, pinost ko kagad. So paano ko magiging bayaran? Iyak na lang, iyak DDS. Mula naman to sa Reddit, Jesus Palsis is not the intellectual you think he is. In my opinion, he's just like the rest of us. But instead of posting his opinions anonymously here on Reddit, he's posting them on Facebook using his real name. Mas madami pang mas intellectually sound here in Reddit than Jesus Palsis. He's not special. He's just moderately knowledgeable about local politics. Ask him about US politics and geopolitics. He's clueless. What's your take, Attorney? Baba natin ng yung para lang mabasa ko yung mahaba yan, isang paragraph eh. 3 sagot ko dyan eh. Una, hindi daw ako intellectual. Thank you. I don't wanna be an intellectual. Kailangan masa tayo ngayon. Dahil si Tatay Digong, masa, makikisabay tayo sa masa. Yang DDS narrative, niloloko ang masa. Kailangan basagin yung peking narrative para sa masa. So, thank you for saying I'm not an intellectual because I don't aspire to be. Tagabasag lang ako ng mga peking narratives. And then sinabi, using my real name. Yan ang kaibahan ko sa inyo. I use my real name. Nakataya ang pangalan ko. Kaya mas matapang ang bakla kaysa sa tibo. Kamay ng bakla kaysa sa kamay na bakal ni Sarah. Oh, pangatlo, isa pa. Is not knowledgeable about US politics and geopolitics. Moderately knowledgeable lang daw about local politics. Una, ano ba ako? Pilipino ko. Ang gusto kong baguhin, ang gusto kong pagandahin, Pilipinas, sir. So, kahit wala akong alam sa US politics but I do know a lot, hindi lang ako nai-interview, ano ngayon? So what? Gusto ko nga improve the Philippines eh.
So dito ako nakikialam. Ba't naman ako makikialam sa US politics? Gusto mo mag-US politics? We can go there. Ito naman, attorney, sa TikTok, ang opinion mo daw about President Duterte's lawyer Kaufman in employing delaying tactics and ongoing proceedings. Ang sabi mo, ang sabi ng comment, si Palsis yung kaklase or ka-office mate mong galing na galing sa sarili, pero siya mismo sa sarili niya sablay naman. Ang dami kong mga ka-office mate na ganito. Naging senior lang dahil sa tenure, pero di dahil sa galing. Naunahan pa sa promotion, mga junior pa sa kanya. Ganyan na ganyan si Palsis. Isang unsuccessful na abogado, bumabawi na lang sa pagiging propagandista at balimbing sa LP. Okay, ano ulit? Down. Kasi mahaba yung sinasabi niya eh. Doon tayo sa umpisa. Yung kaklase mong office mate na galing sa sarili. Actually, hindi ako galing na galing sa sarili ko. If you look at my interviews, I always cite other experts. Justice Carpio, Shelo Magno, Professor Dangat. So, yung mga opinions ko, usually nagtatanong ako or nagbabasa ako sa opinion ng iba. Kung galit na galit ka sa akin, kaya ka galing na galing sa akin. Kasi nainis ka sa mga sinasabi ko eh. Isa pa, wait, ano yan? Mga naging senior lang dahil sa tenure, di dahil sa galing. Hindi pa nga ako senior eh. Bata lang ako. O naunahan pa sa promotion, mga junior pa sa kanya. So na-promote ako. Barangay kagawad nga ako eh. I ran for the lowliest, smallest position. Kaya nyo ba yon to serve your barangay? Kasi sa tingin nyo, di ba magagaling kayo? Ako hindi. Barangay kagawad lang ako, minamalit nyo barangay, di ba? May napanalo na kayong eleksyon? Wala. Ako, meron na. Hindi ako iboboto ng tao, binoto na ako ng tao. At iboboto nila ulit ako kasi yung aking barangay ay halos mga pink lawans. Ano lang, isa pa. Pagiging propagandista at balimbing. Unsuccessful na abogado. Kayo lang nagsasabi niyan eh. Nanalo na nga ako Spark versus Quezon City. Hindi ko naman sinasabi na successful na ako dahil lang doon. But I already won a case. Hindi nyo naman alam yung mga iba kong tinulungan na pro bono, mga rape victims, mga kinasuhan ng syndicated estafa. Dismissed, fiscal pa lang. Kaya nyo yon? Hindi na umabot ng korte. O syempre, hindi nyo yun malalaman kasi hindi naman ako malaking tao. Maliit lang tayo. And pro bono yun. And hindi ko na kailangan ipangalandakan at ipagyabang yun sa inyo kasi magagalit ka na naman. Galing na naman ako sa sarili ko eh. Sorry. Ganun talaga. Ito naman, Attorney Jess, sa YouTube. Saan ba to nakapag-aral? Ang galing niya mag-analyze. Dapat siguro ipasara ang school nito kasi madaming napuproduce ng genius. Baka dumami pang kagaya nito, mahihirapan ng Pilipinas. Sarcastic. But I actually agree. Ipasara na ang UP College of Law. Sa totoo lang. Kasi ang dami namin ginawa, produce na masasamang tao. Sa totoo lang. Lahat halos ng mga leaders ng bansa galing sa University of the Philippines. And yung iba doon, University of the Philippines College of Law. Nakakaawa, nakakalungkot talaga. Sinabi niya ni Winnie Monsod nun, most of our leaders come from this prestigious university. And yet, where is the country going? Where's the Philippines? Mag-elect naman tayo ng Ateneo. Mag-elect naman tayo ng FEU. Mag-elect naman tayo ng San Beda. UST. Kahit saan. Ateneo de Davao. Pakitaan nyo kami ng galing nyo. Wag lang sa San Sebastian College of Law. Kung nagigets nyo, gets nyo. IYKYK. Attorney, for my last question muna. Para sa akin, akala ko tapos na eh. Personal question ko sa iyo to. Ang style of responding mo sa mga fake news, sa mga trolls, is the same level of bardagulan na ibinabato nila sa iyo. Of course. Do you believe that this kind of discourse of bardagulan is the only way that we can correct our narrative? Well, of course not, no? We can do many things. Like ako, I can be multidimensional. Gusto mo mag-pure English tayo, Sir Jay? Diba? I can speak in straight English without talking in Tagalog. But I do speak Tagalog just so that most of our kababayans get to understand directly. Like ako, pag may nagsalita ng Bisaya, hindi ko kagad maintindihan. Kailangan ko ng Google Translate. Ita-translate ko yan. So, yung bardagulan ko, that is just one form of language. People and human beings are multilingual. So kapag diplomacy, foreign ambassadors, abroad, we can have a different language. Pag local, hindi naman kailangan bardagulan lahat. Kunwari, nasa City Hall ka, City Council, nasa barangay ako. This is not how I speak there because that is not also how they will treat me and speak with me
'di ba? Pero kung ganyan yung mga pinagsasabi, like si Guanzon, 'di ba? Sasabayan natin yan. Like si Sara Duterte, akala mo bait-baitan lang yan. PR image lang yan. Sinabihan lang siya, magbait-baitan ka, punta ka sa grade school, sa high school, a plan A, a plan B. Pero bardagulan din yan, si VP Sara. Nanuntok nga ng sheriff yan eh. Oh, ganun ang tao, sir. Ang tao, unique. Ang daming kulay. We are a mosaic or kaleidoscope of colors. Kaya, kung ganyan kayo, DDS, ganito din ako. Alam mo ako, Attorney Jess, kaya ako tinanong, kasi sa totoo lang, naiinggit ako sa'yo. Kasi sa posisyon ko ngayon, hindi rin talaga ako pwede makipagbaldagulan. Iba naman talaga trabaho mo, sir. I admire the way you respond sa mga trolls, sa fake news. Para sa akin, kailangan talaga nating i-address to. Swerte lang talaga, sir. Kasi intentionally, I ran for Barangay Kagawad. Under local jurisprudence, kasi hindi kayo nagbabasa ng Supreme Court decisions, mga DDS, ang elective position like Kagawad is inherently political. Kaya pwede akong mamulitika, sorry na lang kayo, iyak. But tulad ni Sir Jay at tulad ng iba, appointive po yan. So they have to be more civil servant-like. Pero mga politiko, kaya namin maging political. Pero ang tanong ko, attorney, after passing the bar exam, pinili mo ring mag-practice na lang or immediately you opted to run for barangay election? Right after I passed the bar, ang una kong final talaga was a petition sa Supreme Court. And this is yung kinasikatan ko, both famously and infamously. Infamous ako dito sa kaso na to eh. To question the legality of the prohibition on same-sex marriage sa family code. Yun yung first case ko. We lost there, but we expected to lose because the Philippines is still conservative. Even the justices back then were conservative, and they couldn't see the logic and the legal theory behind why the case should have succeeded. Pero okay lang yun. Hindi ko yun minamasama sa mga justices, sir. Kasi, just to tell you, sa ibang bansa po where they were able to achieve same-sex marriage, 30 to 40 years na laban yan. And sa Pilipinas, siguro mga 20 years lang ago nagsimula yan. And then, pinalaki ko yung momentum with the case. So, ang point ng case is to start the momentum na 20 years, 30 years down the line in Philippine history, eventually, malilegalize yung same-sex marriage. Kasi, if we didn't start it, kung walang consciousness about why it's wrong, why it's unequal, why it's discriminatory, eventually, yung mga policymakers natin, hindi yan lalaki eh. Kung hindi sila aware why it's wrong, why it's discriminatory to us, not to have the option. It's an option, it's not a force, di ba? Churches are not forced to marry gay couples if may same-sex marriage. Straight people are not forced to enter into a gay marriage. But people who want to enter into a gay marriage, right now, they're not allowed. So yun yung wala sa kanila, yung right to marry. Ang point ko dyan, the reason why I filed that case in 2015 is so that eventually, down the line in Philippine history, magkaroon ng ganong mga policymakers who are more aware and who are more conscious na equal rights, LGBT rights. And ngayon medyo mas may ganong consciousness, sir. Ipasok ko na kaagad. Hindi mo pa natatanong, sir. Pagdating ni President Duterte, pagkapanalo niya, 2016, inoperate niya or in-execute niya yung Oplan Rodi. Ginagawa to ngayon ni DILG Secretary John Vic Remulla, pero mas maayos yung sa kanya. Yung kay Sec John Vic is Safer Cities. Grounded, isa sa mga legal basis is or are the curfew ordinances of local governments. Ano yung panahon ni Duterte? Oplan Rodi was intensified campaign against minors or against youth on the streets by strictly enforcing curfew ordinances. Sounds good, di ba? Ang ganda pakinggan nung panahon ni Duterte. Pero, what's really happening? But, yun nga, he paired yung Oplan Rodi with Oplan Tokhang. Meaning, yung mga na-aresto nila or na i-intervention nila ng mga minors after 10 p.m. by enforcing the curfew ordinances, usually, and i-deny ito ng mga DDS, but this is factual, usually, natotokhang. Either natatanuman ng droga or sinasabi, pusher, runner, seller, nanlaban, imagine, minors, manlalaban. Kaya daw namatay or kaya daw pinatay, self-defense, etc., etc. Ano example natin dito? Si Kian De Los Santos. That's the same reason, di ba? Na runner siya, pusher, or nagbebenta, kaya siya
namatay, di ba? Ano yung connection nun sa akin? So may mga lumapit sa atin na militant leftists or groups and student rights groups who wanted to question the Oplan Rodi. Kasi nga nakita nila, mali eh. Very fascist. Unlike ngayon although of course, I'm not saying perfect yung ginagawa ni Sec. John Vic. But compared noon, talagang pasista, talagang may namamatay. And violation of human rights. Violation of human rights. It wasn't to protect children. It wasn't to protect minors. It wasn't to make streets safer. It was just a populist policy paired with Oplan Tokhang, which we know right now is a crime against humanity based on the ICC cases happening. So, yung isang grupo, Samahan ng mga Progresibong Kabataan, SPARC, asked me, came to me, kasi may mga post ako noon eh. May mga online articles ako. Anti-Duterte na ako since 2016. Hindi ako anti-Duterte ngayon dahil uso na. Hindi din ako anti-Duterte dahil BBM vlogger ako. No. Noon pa po ako anti-Duterte, 2016. Anyway, tanungin mo na lang ako later dyan, sir. Pero, so they came to me kasi may mga sinulot ako noon na articles saying illegal yung pag-implement ng mga curfew ordinances. Some of the ordinances were unconstitutional or illegal. So, nung nakita nila yung sinulat ko, why don't you help us question it before the Supreme Court or question it before the court? Sabi ko, okay, game. Pro bono yun. Walang bayad. And at the age of 31, bubuhat lang ako ng bangko, Rear Admiral, kasi syempre madami tayong haters na DDS. At the age of 31 years old, August 2017, SPARC versus Quezon City. Nasa na yan, Supreme Court jurisprudence. Unconstitutional at illegal yung curfew ordinances ng Manila at Navotas. Yung sa Quezon City, pasado. Kasi maganda yung pagkakagawa, maganda yung pagkaka-implement. So sabi ng Supreme Court, walang problema dyan. But ang point, nung panahon ni Duterte, we were able to stop, nagka-TRO for mga 1.5 years, 1 year and a half, of Oplan Rodi being shut down. I-clarify ko lang, attorney. You took the bar exam 2014. Yes, October. And you passed 2015. Announced yung results. Peralta Bar. Kasi kami mga lawyers... 2014. We remember our bar exams by the chairperson. So, Justice Peralta 2014 bar exams. Ano lang yun? 17% passing rate. So, but it's not hard. It's not hard. Kasi 2005, and your rating is above 80. Yes. Kasi, imposible yung 80.0. Grabe. Ang hirap makakuha ng saktong plakado 0, 80.0. Kasi nung lumabas yun sa balita, yung 80, sabi ko, ay, parang mas mataas ako dyan kasi I recall, uungkatin ko ulit yung mga records ko. Basta alam ko for sure. Pero more than 80. True to your word, no? Dun sa essay na sinulat mo nung nag-apply ka ng law school is for social justice. Yes. So yan ang naginawa mo Hindi the entire time. Yung yung mga bread and butter ko kasi, unfortunately, okay naman kami. Okay si mama, okay si kuya, okay si ate. So ako, I didn't feel the need to really like earn for the family, ganun. Wala akong masyado kailangan buhayin. Bading ako, sir. So, hindi ako kailangan kumita ng sobra. Naging kagawad ka, kailan, sir? 2015? Sir? Ngayon lang, 2023. 2023. First time tumakbo, luckily, thanks to the residents of my barangay. Is it really your plan to run for public office or to be engaged in legal profession? Hopefully, sir. Diba? Pero meron bang naging baklang congressman na open? Except si Kong Percy. But Kong Percy is party list. Meron ba naging baklang senador na open? Pero hindi sila out. No, and that's both funny and tragic. That's tragic, both funny why? and How can tragic. you say it's tragic? Because they're not out. Or even as a bisexual, hindi sila maka-out. Can we say na the reason why they're not out is because the Filipino people as a country is still not prepared for the LGBTQ? Well, yung panahon nila. Hopefully, pag dumating na yung mga generation ko and yung younger generation, mas ready yung generation ngayon. Pero definitely, sa generation nila, they would be discriminated. So, and sa circle nila, sir, sa sarili nilang circle, the reason why a person would not
want to out themselves is generally because either sa family nila, sa religious circle nila, sa friends nila, sa network nila. This is also related with what you said. They would feel stigmatized. Kanina kasi sabi mo, there are no congressmen, there are no senators na openly gay. Yes. And then, Except ngayon, Kong Percy. Right now, you're saying na in your generation, in the next coming years or decades, sana people will appreciate the LGBTQ. So, well, right now, meron pang possibility na by 2034, there will be Senator Palsis? Destiny yan, sir. Destiny yan, sir. But you're open to that idea? Hindi din. Kasi pag ginawa nyo akong senador, basag lahat eh. Babasagin ko lahat eh. Sinasabi ko sa, wag nyo akong gawing senador. At saka ayoko din po. Gusto ko muna, may belief din po kasi ako of climbing up the political ladder. So but if congressman muna. No, but if there's an opportunity to become a senator, why not? My God, sino ba naman ako para tumanggi? Imagine, wow, may baklang senador. Diba? Pero yung sa sinasabi ko na philosophy, sir, actually ang constitution natin, yung mga batas natin, I think there should be laddering. Sa inyo, sir, may laddering, yung promotion nyo. So, bakit pwedeng tumalon kaagad na presidente o senador ang ibang tao? And I'm not talking about college degree, ha? This is not saying na kailangan may college degree. Bakit hindi kailangan mag-ano ka muna, either kagawad or kapitan, bago ka maging mayor? Bakit yung Nipo baby na anak, pwede maging mayor agad? Congressman. Ano bang experience? Doon muna tayo sa local government mismo. Kasi national government ang congressman in a sense, Congress. Doon muna tayo sa local. Hindi ka naman pwede magpatakbo kagad ng isang syudad. Hindi mo naman alam how barangays operate. Paano mo, pagsasabihan yung barangay captain, mas may alam pa yung barangay captain sa'yo. Kung paano gagawin yung trabaho niya. Kung paano tumatakbo isang pinakamaliit na unit ng lipunan ng Pilipinas. Ang daming trabaho ng barangay captain, ha? Hindi lang yan alam ng karamihan. Meron tayong gender, may anti-drugs, may environment, may traffic, may infrastructure. Ang daming committee ng barangay. So, masaya nga ako na tumakbo ko as barangay kagawad. The lowest elective position. Kasi ang dami kong nalaman. Even as a lawyer, sir, may mga bagay na kahit lawyer ka, hindi naman yan tinuturo sa law school. Ang barangay, papasadahan lang yan sa law school. Kasi mas importanteng ituro yung provisions ng local government code on Congress, on mayor. Ang barangay, hindi na yan masyado natuturo sa law school. And the practice and application of the law is far, far different. So ngayong nasa barangay ako, alam ko na paano nagkaka-SOP yung iba. And ako, wala akong SOP. Punta kayo sa barangay ko, magtanong-tanong kayo sa mga constituents ko. Attorney, sa barangay mo daw, baka may magtanong kung... Sa may Timog, Tomas Morato, barangay, laging handa kung nasaan ang famous Nomu Basho Bar. Kain tayo doon. Masaya doon! Bakit ko ba na-mention yun? Baka magalit na naman sa akin, Attorney Ed Chico, na-mention ko lang yun kasi nasa affidavit ni Madriaga. Nasa balita na yun. Hindi ko kasalanan, okay? Attorney, bago ko malimot to, meron kang isang statement na sinabi a few years back yata na ang UP College of Law has this motto, honor, excellence, and service. And you were saying na, unfortunately, some of the politicians that you know ay nag-graduate din sa UP College of Law are not embodying etong mga words na to. Values. No, university motto yun, sir. Dagdagan ko muna, before the university values, may college values ang College of Law. At naka-plaster yan, may malaking saying or motto si George Malcolm, Justice Malcolm sa College of Law. And yung building namin, Malcolm Law yun Malcolm Hall. Ang sabi ni Justice Malcolm, the purpose of a law school is not to make lawyers. It is to make great lawyers. And greatness doesn't come from just doing your job naturally. It comes from critical thinking. It comes from questioning institutions. It comes from questioning power. To do great things. Hindi pwede yung SOP, routine, business as usual. Hindi pwede. So that's why I always try to scrutinize. If you notice, medyo skeptical ako lagi sa blog ko or sa mga views and opinions ko. I don't buy everything hook, line, and sinker. I try to say, totoo ba yan? Baka naman because of this. And then, kunwari, yung mga DDS nga, merong propaganda or message, I try to look at the motive. I try to look at the
purpose why they say such things na wala namang basis sa batas or walang basis sa facts. That's the College of Law. Sa university, sir, honor, excellence, sinabi nga yan ni Professor Winnie Monsod, honor comes before excellence and service. Before everything else, you must have integrity. You must have honor. So, kailangan malinis ka. Kailangan hindi ka corrupt. Kailangan sinasabi mo yung tama, walang fake news, walang false. Diba? So, yung pagbawi or pagbali ng forthwith sa impeachment ng isang graduate ng UP, that's not honor. That's not excellence. Diba? Kasi forthwith is just a simple term. Agad-agad. Hindi naman niya agad-agad ginawa yung trial against the Constitution. Madami dyan, they will say, walang mali doon, ganyan-ganyan. Uso na kasi yan, sir, ngayon yung madaming interpretation. Since Duterte time, may Department of Interpretation. Oo, yung totoo, yung simple na word, sasabihin nila, madaming palusot. Joke lang yan, hyperbole. Hindi yan ang ibig niya sabihin. Ito yung ibig niya sabihin. Ipasok ko lang, sir, hindi mo pa tinatanong. Favorite books ko kasi, 1984, George Orwell. Tsaka Animal Farm, George Orwell. I'm sure you've heard Orwellian. Orwellian kasi is yung parang dystopia. Yung future natin na mukhang maganda yung future, mataas yung buildings, prosperous, pero hawak pala ng diktador, ng pasista. Merong panopticon, merong all-controlling, all-powerful, controlling our lives. And how do they do that? They do that through propaganda, through messaging. Sa Animal Farm, sir, kwento ko lang yung libro ng mabilis. It's a farm na may mga pigs, cats, dogs, lahat ng animals sa isang animal farm. Meron silang constitution. I kid you not, ito yung libro na to ha. May constitution sila, all animals are created equal. Tapos, later on, dahil merong magaling na leader doon or na animal, na bago, biglang all animals are created equal except some are more equal than others. Yan ang ginagawa ng Duterte time. And I have to say this, kasi nung panahon ni Duterte, sinasabi, itong constitution na yan. Pero actually ito, meron niyang exception or may interpretation. Ipipilit nila yung mali through a creative way of interpreting na mukhang lusot. So if you're not critical, going back to the greatness of a lawyer, according to Justice Malcolm, if you don't apply critical thinking, if you don't apply skepticism, hindi mo mapipierce Kasi actually, oo nga no, una mapapaniwala ka kaya ang daming napaniwala ni Duterte. Would you believe that the sense of decency, public interest, statesmanship ng ating mga politiko deteriorated from 2016 to 2022? Oh, definitely. Ano yan? Lagapak ang ating moralidad at ang ating perception kung ano ba dapat ang tama o mali. Kahit ako, I'm not immune to being affected by what Duterte did. For example, yung mga pagmumura niya, and I'm not saying ako, mas naging palamura because of him. But society as a whole, mas naging verbally abusive, mas naging rude, mas naging insulting. So, yung mga tao actually nagsasabi, and in fairness, mga pinklawans to yung ibang nagsasabi, si Falsis medyo nagbago na yan kasi parang yung vlog niya dati ganito, mas matalino, mas sophisticated, etc. Ngayon, mas bardagulan. Ako kasi, nakikibagay ako sa panahon Yun talaga ang kailangan ngayon Attorney, kung nagkaroon tayo ng changes of perception and culture, why did the Filipino people allow such change? Maaalala natin, Noynoy Aquino, yung sense of statesmanship niya, projection of power, talagang maayos. And then Duterte came. Ano ang dahilan? What forced and compelled the Filipino people to have this kind of brand of government? That's a good question. That's a great question. And there is no perfect answer and the answer will always have to be found. Kailangan sagutin natin yan lagi, no? So yung sasabihin ko ngayon, hindi lang ito yung tama. I might even be wrong sa sasabihin ko. Ang sagot ko dyan, una, I want to make a disclaimer, 20 to 30% lang naman ng Pilipino yung talagang nagre-reflect sa ugali at attitude ni President Duterte. Hindi ganon ang Pilipino in general, no? Meron siguro mga 20% talaga na leaning towards violent language, leaning towards rude, cursing, bastos
na lengguwahe. Mga bagay na tinatago natin sa public, pero kapag nagiinuman with their friends in the locker room, macho talk, sexist talk, misogynist talk, ganun talaga sila. Hindi lang nila pinapakita sa labas. Karamihan ng Pilipino pa din are God-fearing, love their neighbors, respect their neighbors, you can talk to them easily. Kahit ako, kapag may DDS po kong kasama, kahit talagang diehard Duterte yan, hindi ako bastos. 'Di ba? Unless makarinig din ako ng kabastusan, 'di ba? Tatablahin kita. I will match your energy kasi hindi mo ako pwedeng bastusin, 'di ba? But if a DDS talks to me in a civil way, okay 'yon. Yun yung una ko munang sagot. Hindi ko pa nasasagot actually yung tanong mo, sir. Ang hula ko dyan, this is just an educated guess why we became that way because of Duterte or after Duterte. Duterte actually only exemplifies some of the Filipinos' values in relation with yung Old Testament na Christian Bible attitude. Actually, the Bible sa Old Testament, and with all due respect to Christians or to Catholics, may pagka-bloodthirsty and vindictive. What's your religion, attorney? I'm Christian. I'm Catholic. I was born and raised Catholic, but I'm not fanatic. Yung ano lang ako. Believer lang. I believe, I pray from time to time, but I don't want to push my religion kasi to others eh. And I don't want others pushing their religion to others. May kasabayan nga, baka matawa ka sir, di ba? A religion is like the thing down in your pants. You keep it to yourself, you don't show it. Di ba? You don't flail it around to other people. And you, especially Kapag ikaw naging very out ka na sa pagiging religious mo, parang may iba na din eh. At saka it will violate other people's rights eh. Kasi 'di ba, your religion should be personal eh. Of course, sinasabi you should preach the word of God, but not in a way that you shove it down the throat of other people's mouths. Like the thing under your pants. Kaya yun yung analogy eh. Mas maganda tong analogy ko kaysa kay Bong Suntay. You know, and this analogy, sir, before me, yun na yung analogy. Yes. Religion is like the thing under your pants, you don't shove it down under the throat of other people. Keep it to yourself. Pero, do you think, attorney, etong naging... Or to your loved one. Yes, and ito naging transition natin from... Hindi, balik tayo, sir. Ang tanong mo pa din is, bakit ba naging ganun? Why did we become the society? Si Duterte na verdugo, vindictive, vengeance, revenge, etc., etc. Medyo Old Testament yan eh. Yung, hindi to biblical, no? Pero yung Hammurabi, an eye for an eye, a tooth for a tooth. So, since ang Pilipinas, majority of us are Catholics, and Catholicism is a type of Christianity. Kasi may Protestants din, di ba? May unorthodox. So, kung talagang Christian tayo, madami sa Pilipinas na imbibe yung ganon. Baka mali din yung reading nila ha. Hindi ko sinasabing mali yung Christianity. Ang kulang siguro sa kanila, hindi nila masyado inimbibe naman yung New Testament. Baka kulang sila ng Bible reading, sir. But this is just a guess of mine. Because you asked a great question, bakit tayo naging ganon ng panahon ni Duterte? I think he only exemplified some of our worst values. And any value like Christianity, if you radicalize it and push it to the extreme, kasi may radical Christians din, sir, Yeah. like Muslims. If you push it to the extreme, masama na yan eh. Yung talagang bloodthirsty, vengeance, punishment, tokhang. Pero do you think, attorney, with what is happening right now, mas free na tayong mag-express ng ating sentiment against the government, mas marami ng podcaster, bloggers, saying different, spectrums of opinion against the government. Do you think at some point, there's a clear indication na bumabalik na ulit tayo sa dating panahon wherein we are no longer recognizing those kind of bad behavior ng nakaraang administrasyon? Well, twofold yung tanong mo, sir. One is yung sa bad behavior, the other is yung talagang crackdown on dissent. Diba? Definitely, ang layo ng panahon ngayon. And even ako, I'm not a Marcos supporter. I didn't vote for PBBM. But I was happily surprised na mas open at mas accepting of criticism. Actually, the president is too nice. He's too nice kasi grabe na yung sinasabi ng iba. Hindi ako yung mga ibang
blogger yung free speech nila, the exercise of free speech, I think it crosses the line. And buti ngayon may onting pushback. Yung anti-fake news na drive or yung mga kakasuhan, if nagkakalat ng fake news about this and that, talagang ang lala nung iba. But for us who were on the side of the fence na talagang kina-crackdown ni Duterte, Maria Ressa, Rappler shutdown, ABS-CBN shutdown, De Lima, pinakulong, sinasilence, yung mga pulis noon, of course, trabaho lang nila, but they were blockading. Si Laila De Lima, hindi siya makasalita sa press kapag pupunta sa courtroom or sa trial. Ngayon, pag si Bong Revilla, pwede mo naman siyang abutan ng mic eh. Pwede mo marinig kung may gusto siyang sabihin eh. Noon, si De Lima, hindi pwede yon. Talagang iko-cordon siya, matatakpan mo si De Lima, hindi mo makikita si De Lima. Ang galing nga ng mga pulis eh, pasensya ka na. Sir Jay, pero ang galing ng mga pulis tsaka military noon, talagang hindi ko alam paano nila sinishelter si De Lima noon. Wala kang makikitang balahibo, buhok ni Senator De Lima, hindi mo siya marinig na except yung isang time yata na napasigaw si De Lima para lang marinig siya. Last na tanong na to tungkol sa sa LGBTQ at pagiging Kahit bakla. ilan pa yan, sir. Minsan kasi kapag nagbabasa ako ng mga comments sa'yo sa social media, dahil naka-follow din ako sa Twitter. Anong comment? Bakla. And for me, kahit magkalayo tayo ng generation, no, parang inappropriate na yung gamitin na bakla. Di ba? Meron Definitely. na tayong term na ginagamit. Does it offend you na tinatawag kang bakla? I mean, Hindi. Ang bakla naman kasi, sir, ngayon, it depends sinong gumagamit. Para siya yung N-word for African Americans. If they use it, walang problema. But don't think you can use it or anyone can use it if they use it. Pag narinig mo sila, gagamitin mo din yung word, hindi. Magkakaroon ng ibang meaning. Pag straight people na, sabihan ka ng that word, bawal. Pero bawal yung sa bakla, ano pa naman yan? Okay pa naman yan, sir. Bakla, bading, that's just a descriptor. And the gay community, the LGBT community, we have reclaimed that. May concept kasi, sorry mga DDS, baka hindi kayo nag-aaral May concept ng reclamation. You can reclaim certain pejorative words like N-word or the F-word for gays, fagot. You can reclaim that and give it a different meaning. Ako kasi, bakla, if you call me bakla, so what? Yung kamay na bakal na hinahanap nila kay Sarah, ito ang kamay ng bakla. Oh, di nyo kaya yan. Mas matapang pa ang bakla kaysa sa tibo. Kasi yung tibo, ayaw makipag-debate sa akin. Mag-host ka kaya, sir, ng debate? Ako versus tibo. Oh. Sino mas magaling? Yung bakla o yung tibo? Kasi yung dragon, duwag. Dragon daw, pero duwag naman. Ako, Year of the Tiger ako. Pero hindi ako Tigre ng Norte, ha? Hindi ako si PBBM. Attorney, dyan na tayo pupunta sa part ng mga tanong ko, no? Hindi pa pala seryoso, no? Papunta na tayo sa seryoso. Papunta na tayo. Kasi personal question mo pa lang yan. Basta bago natin iwanan yung light, tandaan mo, sir, kamay ng bakla. Mas matigas sa kamay na bakal. Kamay ng bakla, mas matigas sa kamay na bakla. Yes! Of course! Wag niyong kakalabanin ng mga bakla. Nako, sinasabi ko sa inyo. Ang isang ibinabato sa'yo, attorney, ng mga DDS trolls, ay talagang outright pinklawan ka daw. And sometimes, Okay pa nga yun eh. nawawalan ka na raw ng objectivity sa lahat ng bagay. And meron pang pinakahuli, you are bayaran daw, no? Na naging, I don't know whether it's a joke. I told you, sir, kanina pa lang, I didn't want to be a businessman. And I will never become a businessman. Itaga nila sa bato. Never ako magiging contractor. Never ako magkakaroon ng mga ganyang businesses. Disgusting! Diba magpa-public service ka pero may private interest ka? Ang gusto mo mag-serve ng public pero you want to serve your private interest. And yung mga oligarchs, never. So, ikaw, sir, you don't deny na you Pinklawan support ako. na pinklawan. Pinklawan ako, sir. Ganito yan eh. Let me correct them. Let me educate you. Pero mali yan ha. Propaganda lang yan ng mga DDS noon. Hindi naman ganyan ng mga pinks na let me educate you noon. Na-hurt lang sila dahil, sir, sinasabi namin yung tama. Kami talaga yung objective. Sabi ng mga DDS, hindi daw objective pag aminado kang pinklawan. Sino bang legal luminary na nagre-reinforce ng mga DDS narratives? Wala. Itong mga legal luminaries, hindi naman sila pinklawan o DDS, they don't say that, di ba? And you can just read them from their decisions. Kahit sa law school, yung mga academics, mga professors, sino nagbabalidate sa mga opinion ng mga DDS na narratives? Wala. Ang usual na nababalidate, pinklawan na opinion or narrative.
constitutionalism, legal theory, bank secrecy, lahat. West Philippine Sea. Sinong pahiyang-pahiya sa West Philippine Sea ngayon? Eh di the DDS narrative, di ba? Sabihin nila, walang jurisdiction ng ICC, mali ang UN arbitral ruling. My God! My God, if they were truly objective, they would know and see na mali ang DDS narrative. So, bakit ako, Sir, aminadong Pinklawan? It's not because diehard Lenny ako. I've said this many times, hindi ako insider sa Lenny Circle. Hindi din ako insider sa BAM. Actually, there are certain BAM employees or insiders who hate me. Because? Kasi manghang nga yung opinion ko kahit sa kakampi. Ako, I consider Lenny, BAM, Visa, kakampi only because the principles and advocacies they forward are, I think, the right ones. And I believe and subscribe in them. Pero pag magkamali sila, pag may proof na corrupt si Lenny, ako una magiging critic ni Mayor Lenny. And na-criticize ko na yan si Mayor Lenny nung Vice President pa lang siya. Alam yan ng mga Pinklawans. Yung mga DDS lang magsasabi na bias, walang objectivity. Of course not. Si Bam Aquino pa lang na naglalaro sa INC noon, criticize ng mga Pinklawan. This year, nung Meron medyo ka bang tahimik yung on some issues. equally? Yung alin? Ay yung term mo na yung tungkol sa trial ni PRRD. Ideally. Yun nga, weeks ago or months ago, na-criticize si Senbam. Of course, na-clarify na niya yan. But we don't live in an ideal world. He doesn't have to say that. Especially in the context of the ICC happening. Why did he have to say that? And with all due respect, Senbam, baka lang hindi ako nagmamaganda. Baka lang naman. Wala ka pang nakakausap na lawyers on the ICC. And wag po ako, hindi ko pinipresenta ang sarili ko. Siguro magpa-courtesy call ka at Senbam with Attorney Cristina Conti or si Attorney Ross Tugade, si Attorney Hill, si Attorney Joel Butuyan. Yan. Kausapin mo, sir, about the principle of complementarity, jurisdiction, confirmation of charges, lahat po. So, ang point dyan, sir, going back to your point, objective ka. Pinklawan, I can drop that with a heartbeat. Hindi ko hawak For ang the beat. sake of objectivity. Yes! Tama lang sila ngayon. So far, tama pa din ang mga Pinklawan. Lahat ng mga pinagsasabi ng Pinklawan, proven correct eventually. Related to that when it comes to misinformation, Attorney Jess. Para sa akin, ang mga kababayan natin ngayon, mas discerning na. It's very difficult now na makapambudol pagdating sa misinformation. Luckily. Do you believe with such observation? Ang social media ngayon, parang hindi mo na maa-accept as it is right now compared nung nakarang administrasyon. Maalala ko noon, nung ng 2016 to 2020. Kawawa kami. Hindi, meron pang may mga Netflix characters na pinupuri si PRRD, tapos ang daming Pilipinong nagkiklik. Pope, diba? The Pope, the President of other countries, wala pang AI nun Photoshop lang yun. Meron pa si Annalise Keating ng How to Get Away with Murder. Diba? Hindi, ngayon, mas less talaga yung nabubudol. Susundot lang ako, sir, kukurot lang ako ng onte with your indulgence. Dati kasi, syempre, Uniteam. Talagang talong-talo kami noon, tambak na tambak. Pero ngayon, sa social media sentiment monitoring ko, talagang mas nag-converge yung algorithms tsaka yung perspectives ng Marcos loyalists, Pinklawan, at ng mga undecided. Yung DDS may sarili silang echo chamber. So lumiit sila kasi naghiwalay ang Uniteam. Thank you, Lord. Grabe, hirap na hirap ako noon. Imagine, sama-sama Marcos loyalists at DDS. Ang Pinklawan, kawawang-kawawa kami. Balikan ko lang uli yung sinabi mo kanina, Attorney. Ang sabi mo, so much resources ang ginamit ng gobyerno ng nakarang administrasyon para magpakalat ng fake news, no? So, ang tanong ko ngayong administrasyon na to, of course, we have different president, mas marami nang nagsasalita. Do you think the reason why Filipino people are quite, very difficult na masway na sa social media is because mas apprehensive na, mas discerning na ang ating mga kababayang Pilipino, or bumaba na ang machinery ng mga taong nagpapakalat ng misinformation? No, luckily, the same resources that were used before to spread disinformation is the same resources now to fight disinformation. And I'm not saying this administration is perfect. Pero sa akin nakikita, sir, for example, yung West Philippine Sea Transparency Initiative nyo or yung combating fake news na
advocacy ni Yusek Claire Castro, kung paano niya binabasag yung mga fake news, mas institutionalized ngayon to fight disinformation rather than spreading it na ikaw mismo gobyerno, ikaw nagsispread ng disinformation. And again, I'm not saying perfect ang gobyerno na to. There may be sometimes, because of politics, na merong misleading. Kasi ang ano naman sir, ang narrative, depende naman yan how you frame it. Diba? Pwede kang misleading, pwede kang intentional, pwedeng unintentional. So, hindi ko yun inaalis. So, hindi perfect ang gobyerno na to. But, in terms of yung mga talagang core narratives na kailangan maniwala ang mga Pilipino, na ang West Philippine Sea sa atin, both UNCLOS, in terms of maritime rights, and in terms of sovereignty, kasi yung territoriality, yung territorial rights natin, kinokontest yan ni SASOT at ng mga ibang DDS bloggers. Although wala pang court decision yon, international court decision. But of course, why would you believe them na hindi daw na-discover ni Thomas Cloma ang Spratlys or yung Kalayaan Island Group? Why would you say that? You should side with us or that narrative kasi that strengthens our claim for a senator or a senator to be countering that. He is reinforcing the narrative of the Republic of China, People's Republic of China, PROC. Since nabanggit mo na ang West Philippine Sea, Attorney Jess, may tanong ako. Kasi napapansin ko lang, no, as an advocate of transparency sa West Philippine Sea, napansin ko kapag DDS trolls at West Philippine Sea, parang allergic sila sa topic na to. And they also counter our factual narrative. Does it follow na kapag DDS ka, hardcore, you're also against the position of the government with regard to the West Philippine Sea? Or the reason why you're doing that is because you're just a fanatic dragged on by this narrative of the former president? Or it could be both. You are basically earning money from the People's Republic of China as a paid troll. Of course, there's nothing wrong with international conferences, etc. But it's quite suspicious. By the way, yung pro-Philippines narrative, that's just the objective. Sasabihin na naman, bias. No, yung pro-Philippine narrative, yun yung tama sa international law. Kahit sino pang tanungin yung international law expert, huwag kayong magtanong ng Pilipino. Huwag tayo magtanong ng Chinese or taga-China, di ba? Magtanong kayo, ibang bansa. Ang sasabihin nila, West Philippine Sea is the Philippines, 9-dash line is wrong, merong sovereignty or sovereign rights ang Philippines on some of these islands. Militarizing and creating artificial islands, that's violation of the UNCLOS, etc. Ang tanong ko, Attorney, all of the above ang sagot ko dun, sir. Pero meron ka bang nakilalang DDS na sumusuporta ng West Philippine Sea? Pahirap yung mga tanong nyo, tsaka ang gaganda ng mga tanong. Parang, so far, meron na, finally. Meron na. Sa tingin ko si Attorney Jimmy Bondoc. Correct me if I'm wrong, Attorney Jimmy. Alam ko you support the West Philippine Sea. Nagpunta kasi kami ng Cebu, no? It was arranged by Philippine Information Agency. Tapos merong mga phone-in questions, no? Nagsalita ako tungkol sa West Philippine Sea. And Cebu, paniniwala nga ng lahat ng tao, baluarte to ng mga Duterte. No? So, surprisingly, 3 radio stations sa pinuntahan ko doon, may mga tumawag na nag-express ng kanilang support sa West Philippine Sea. That's great. But, after saying that, they would also say na if a Duterte will be running for president in 2028, iyon ang iboboto nila. So, ako para sa akin, it is very surprising na ganun yung narrative sa Cebu, no? May mga sumusuporta at paninindigan sa West Philippine Sea. But on the one hand, sinasabi nilang they will still be supporting a Duterte candidate. Can you say na meron din tayong ganyang mga tao na makikita sa NCR or the Greater Luzon area? I think so. That could be because they don't see VP Sara as anti-West Philippine Sea. But ako, with all due respect, I think she is. But she is just great in hiding it or not really making it apparent. Kasi nga, ganito yan, sir, di ba? Ang China, they always couch their language in the language of international law as well to try to combat our own claims. Ganon yan eh. Kapag mayroong propagandist, sinungaling, they will still try to use the language of the rules
that they want to say na sila yung tama. So si VP Sara, when she talks about the West Philippine Sea or the issue or dispute with China, she will always vaguely or in general say that there's a dispute, that we follow the rules, ganun. So, May sinabi na ba siya? I mean, a very, very onte. But yun yung nakuha ko. In fairness, sir, meron naman. Pero yun nga ito sir ang problema. To characterize it as a dispute is already wrong. Yes. To characterize it as na mayroong legitimate claim ang China is already wrong. Kasi if you say there's a dispute, there is a possibly legitimate claim. Invalidated na yung 9-dash line. It's sad na mataas talaga ang West Philippine Sea sa priority ng mga Pilipino. Sinasabi nila hindi naman yan gut issue, hindi naman yan inflation, hindi naman yan pera, hindi naman yan langis, wala yan sa priority. Wag yan pag-usapan, hindi yan importante sa mga politiko, ganyan-ganyan. Dahil hindi importante sa tao. Wrong! Yes. Wrong. Very wrong. Wrong. Pagdating sa food security, of course, the fisheries, no? Food security. Nakaka-apekto yan. Energy security. Energy security. Pag-usapan natin yung Selecto ba? energy security, sir, no? Kasi baka hindi nila na-realize. Ako kasi, if wala talagang dispute at tayo ay peacefully and we can already exploit the resources there, all the oil, all the natural gas, hindi yun billion trillion ang papasok. And, pero I have to say it now, Sir Jay, baka lang may nabibigay kasing policy makers, syempre, show mo to Kung naririnig nyo po ito and sakali lang na mag-succeed tayo in exploiting more and finding more oil there, more natural gas. Attorney, naniniwala ka ba na ang Chinese government will also be willing to invest, spend money sa magiging mga candidates natin by 2028? They already did that. With all due respect. Kasuhan nyo na lang ako kung mali, pero hindi nyo naman makakasuhan. So it's not impossible for China to be reaching out to our politicians to try to intercept and plant certain agents. By the way, hindi lang yan sa Pilipinas, sir, nangyayari. Russia has tried to do that with yung mga gusto niyang gawing proxy or gawin niyang gustong allies sa, saan ba to? Eastern Europe, yung mas malapit sa Russia. That happens with all great powers. And even the United States, baka sabihin nyo, makakanu ako Madami din. Makakanu daw naman ako ano daw ako, pro-US. But history lesson, di ba sir? The USA and the CIA have a history of also supporting candidates who are favorable to them. And they also supported mga parang banana republics or what. Depende sa interest nila. So I'm not saying China lang. But with your question, I am saying, yes, China has and China will, but tayo, Pilipino talaga tayo. Pag ako nagsabi, totoo. Kasi yan, sinasabi ko sa inyo, parehong USA at China namumulitika. Ako, Pilipinas lang. Norway, Sovereign Wealth Fund, sarili nating oil, sarili nating natural gas, gawin nating sariling pera natin. Okay, so kasama din natin, nandyan si Shirley Risman, Apolonio Nocido, Abing Sulet from California, USA. Nandyan din si Moneth Borromeo, Haitsu Ashin from Greece, Tony De Los Reyes, Joy Manipes, Dolores Clinton, Kelly Capono, May Agnes Stochi, kasama din natin si Evelyn Garcia, Marilyn Stein, Josephine Dolado, nandyan din si Boys Radio, Celso Villamin from Paranaque City, Pasita Rema, Sonia Darnaila, Leonardo Steliero, nandyan din si Sela the Islander, and Haitsu Ninita O'Male. Okay, so mga kababayan ko, yan ating manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Diyos, kami po ay mapagpakumbabang lumalapit sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay, biyaya at proteksyon para sa aming bansa at sa bawat Pilipino. Naway pagkalooban mo kami ng pagkakaisa, karunungan at malasakit sa isa't isa upang mapagtagumpayan ang anumang hamon na aming kinakaharap. Patnubayan mo rin si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga tungkulin bilang pinuno ng bansa.
Bigyan mo siya ng mabuting kalusugan, malinaw na pag-iisip, katatagan ng loob at karunungang maglingkod ng tapat para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Naway manaig ang kapayapaan, katotohanan at kabutihan sa aming bayan. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo mas